Heavenly Father, kami po ay lumalapit sa inyo na mayroong kababaan po. Patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkukulang, kasalanan. At mahayag nawa ang inyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa sa amin. Papurihan ka at kayo lamang ang maitaas sa umagang ito, sa congregation na ito. At ang inyong likod ay ibaba upang ang inyo pong salita siyang magandang sa umaga ito. Papuri at pagsama ay sa inyo lamang sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Okay. Nung minsan ako'y nanonood ng YouTube, may biglang nakita ko na isang bata na nakaupo sa isang sanggol. Siguro kasi nakita itong mga maliliit na hindi ko karakulan kasi laki niya bila. Ayan. Nakaupo doon sa isang rails ng balkonahe. Tulad yan. May ano tayo, may terrace tayo dyan. Yung bata, nakaupo doon sa doon mismo sa gabay. Nakaupo mismo doon sa gabay. So, hindi naman umiiyak yung bata. Parang po alam siya. And then, may lumapit na aso. Yung aso lumapit. So, nakita ng aso na parang kahit nakahayop siya, kahit ano, pero nakita niya parang delikado yung tayo ng bata. Iniligtas niya yung bata doon sa maaaring malaglag siya doon sa kinalalagyan ng bata. Lang ginawa ng aso, ginawakan yung kamay. Sayang hindi ko na maganda sana na mapanood natin. Ginawakan yung kamay ng bata at pinasan niya yung bata dito sa kanyang balikat. And then, binala niya ng ligtas yung bata. So, ganun din sa isang dakilang tao. Ngunit siya ay galing sa dakilang ama. Naparito dito sa lupa upang iligtas ang sangkatauhan. Iligtas ang sangkatauhan doon sa malaking kapahamakan sa buhay ng bawat isang kilala na nilikha ng Diyos tayo ng mabuti. Walang dungis, walang kasalanan. Ngunit, nagkasala ang isang pinagkatuwalaan ng Diyos. Nagkasala at ang nangyari ay napalayo ang tao sa Diyos. Kaya may isang dakilang nilikha o ipinanganak. May dakilang ipinanganak na siyang ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Walang iba kung hindi ang pangalan Jesus Christ. So, noong nakarang linggo, ating nalaman tuwing sa tinuro ni Pastora, ano yung tinuro niya yung unang pamagat? May nakaalala ba?
So, kung wala, naalala ko na Isaiah chapter 30 verse 80, di ba? Anong sabi doon? Ang Diyos na si Yahweh ay naglihintay. Siya ang Diyos na makatarungan at ang sabi, mapalad ang taong nagtitiwala sa Kanya. Ibig ba? Mapalad daw ang taong nagtitiwala sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay makatarungan. Ibig sabihin nun, pantay ang Kanyang kaharian. Hindi katulad ng kaharian. Hindi katulad ng kaharian ng sanlibutan ay mayroong mga hindi pantay na mga judgment o pag-uusga. Minsan natulungan mo na, pero bandang huli ikaw pa yung ipagkakanulo. Jesus. Hindi ba tayo? So, mayroon mga pangyayari dito sa daigdig natin, sa mundong ito, na minsan ang isang tao ay natulungan, pero bandang huli, mayroon pala siya isang adhikain na ang tumulong sa kanya ay sa kanila ay bagos na iligtas, ipapahamak pa. So yung uri ng ating mundo. Yung ating mundo puno ng pagkakamali, puno ng pagkakasala. So, walang iba na ating tunghayan ngayon sa umaga ito. Ito yung sinabi ko kanina. Jesus Christ. Nandiyan ba tayo? Yeah. Jesus Christ. Ayan. So ito yung ipinadala dito sa daigdig natin upang iligtas ang sangkatauhan. Pero ang tanong, who is he? Sino siya? Sino siya? Si Jesus. Yan ang tanong. So, kung titignan natin kanina yung ating binasa, pwedeng balikan natin yung binasa natin kanina sa umpisa. Lucas chapter 26 verse 35 hanggang 35. Anong sinabi dito? Pwedeng sabay-sabay natin basahin para pumasok sa ating puso at isipan na maintindihan natin. Okay? Go! Nanikaanin na ba ng pagkakang tao ng Israel? Ang anghel na siya ay isinuot ng Diyos sa Nazaret, isang bayan sa Galilee, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay natatakdan ng ikasali sa Bethlehem, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at pinatid, "Magalak ka, ikaw ay lubos na pinagmulahan ng Diyos. Sa iyo ang Panginoon." Nagulungan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niya kung ano ang kahulugan ng ganung pagpali. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ang initin, ang anak ng sangsangkol na lalaki, at siya ay tatanganan ng Jesus. Siya ay magiging nakita at magiging anak ng mataas-taasan, Diyos, ibibigay sa kanya ang Panginoong Diyos ang trono ng kanyang mga Maghahari sa angkan o magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Paano mo mangyayari ito? Kayo
ako'y isang birhen. Tanong ni Maria, sumagot ang anghel, Sa iyo ang Espiritu Santo at magpapailalim ka sa makapangyarihan ng mataas ang Diyos. dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tawagin anak ng Diyos. So, nakuha natin, sabi kanina, who is He? Sino siya? Sino si Kristo? At sino si Jesus sa buhay natin? So, next, tingnan natin. So, si Jesus ay ipinanganak mula sa birhing babae na walang iba kundi si Maria. Kaya nagulat siya, natataka siya, paano mangyari ito sa buhay ko? Na ako'y isang birhen, isang dalaga. Na ibig sabihin ito, wala naman akong asawa. Itakakda pa lang akong ikakasal. Kaya nagulinihalan si Maria kung anong ibig sabihin nun. Na siya pala ay magiging instrumento ng tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Amen. So, sa Lucas chapter 1 verse 26 hanggang 35, ito yun. Jesus, the Son of God. So siya, ang tanong kanina, who is He? Sino siya? Si Kristo ay anak ng Diyos. Okay? Ito yung Luke chapter 1 verse 26. Sino si Jesus? The Word. Saan natatagpuan yung the Word na yan? John chapter 1 verse 1. So, hindi nabuo ba? Yan. John chapter 1 verse 1. Nang pasimula ay naroon na ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Amen? In the beginning, there is God. And in the beginning, the Word. In the beginning, the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Who is the Word? God. Si Jesus. Jesus, the Word. Siya yung salita. Na ating pinag-aaralan itong mga nakalipas na buwan ang salita. So, sino yung salita? Si Jesus. At sinabi ito mismo doon sa John chapter 1 na sabi, in the beginning, the Word. The Word was with God, and the Word was God. It is Jesus Christ who is the Word. Yan. Unti-unti na natin nalaman na si Jesus ay ipinanganak ng isang makapangyarihan Diyos na kinasihan o naglihim sa isang babae na pinili ng Diyos upang doon magagaling ang ibig sabihin nito, nagkatawang tao si Kristo sa magitan ng isang birhen na babae. At ito na, sa pasimula pa naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. So, naintindihan na natin, ang salita ay Diyos, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Next. So, the mighty God. Who is the mighty God? So, sapagkat, Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawagin kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang prinsipe ng kapayapaan. Amen. So, na ibinigay, sinilang ang isang sanggol na lalaki upang siya ang mamamahala
upang siya mamamahala at tatawagin siya kahangahan, wonderful. He will be called wonderful, tagapayo, counselor, makapangyarihang Diyos, walang hanggan, prinsipe ng payan. Makapangyarihang Diyos, ito yung mighty God. Mighty God, kahangahan Ama, prinsipe ng kapayapaan. So, kanino lang matatagpuan ang kapayapaan? Kay Jesus pa. So kung naghahanap tayo ng kapayapaan sa buhay natin, tayo ay hindi nawawalan ng problema at pagkakailangan. So anong sabi dito sa Isaiah? Sa kanya lang matatagpuan ang kapayapaan. Walang iba kung hindi sa ating tagapagpayo, mighty God, walang iba kung hindi ang ating Panginoon Jesus. Amen. Next, God is with us, tatawagin Emmanuel. So, sa matatagpuan ito, Isaiah chapter 7, verse 14. Nasabi, dahil dito si Yahweh mismo ang nagbibigay sa ayo ng palatandaan, maglilihim isang dalaga at magsisila ng isang sanggol na lalaki at tatawagin siyang sa pangalan Emmanuel. So, sa English, he will be called Emmanuel, or he will be called God is with us. Yan. God is with us. Sumasa atin ang Diyos. Amen. So, ito ay sinabi rin sa Matthew chapter 1, verse 23. Ganon din. Ang sinabi doon, maglilihi ang isang dalaga, magsisilaw ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalan ng Emmanuel. God is with us. Ang ibig sabihin ng Emmanuel ay sumasa atin ang Diyos. So, next, balangkas. Unang balangkas kanina, yung number 1 is, who is Jesus? Ang pangalawang balangkas, ito, ay Jesus come to the world for a special purpose. Bakit daw ang Panginoon ay napunta rito sa daigdig na ito, sa mundo ito, may special na layunin. Siya ay mayroong special na layunin, ang ating Panginoon, kung kaya siya naparito sa lupa. Kung kaya naparito sa daigdig na ito, dahil mayroon siyang special na gagawin. Ano yung special na gagawin na yun? To seek and to save that which was lost. Hahanapin ang nawawala, ang ililigtas, hanapin at iligtas ang mga nawawala. Saan matatagpuan natin ito? To seek and to save that which was lost. Lucas chapter 19 verse 15. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Upang iligtas ang mga naliligaw. So, sa buhay pa ng sangkatauhan, marami bang naliligaw o mayroong naligaw? So, alam natin na even sa sarili natin, minsan ay naligaw rin tayo. Naligaw rin tayo ng landas sa iba't ibang kaparaanan kung ano yung ating kinaibigan, kinahumalingan. So, naligaw tayo. Kaya, pag naligaw ka, ano ang doon? Consequence. Kasalanan. Nagkasala ka. Nagkasala tayo. So, sa buhay natin, walang nilala na hindi nagkasala at nagkamali. Lahat tayo ay nagkasala, lahat tayo ay nagkamali.
Kaya sabi ng Romans 3 chapter 3 verse 23, ang sabi, ang lahat ay nagkasala kahit wala lugod sino man kalugod sa kanilin ng Diyos. Bakit? Sinabi na lahat ay nagkasala dahil ito ay sa simula pa lamang na si Adan at si Eva ay nagkasala sa Panginoon. Bakit? Sinuway nila ang bilin ng Diyos. Kung minsan yun ang nagiging pagkakamali ng tao. Pinagbilinan ka na, pinagsabihan ka na, pero sinuway mo ang utos. Kaya doon, naligaw at na wala ka. So ano ang gagawin kapag ikaw ay naligaw? Ano ang gagawin? Kailangan maligtas tayo. Kailangan may tagapagligtas. Sino ang pwedeng magligtas lang sa atin? Si Jesus. Amen. Kapag naligaw tayo at nagkamali, nagkasala, nagpadala mismo, meron yan ang pagmamahal ng Diyos ni Yahweh ng Ama. Kapag ang tao ay naligaw, siya ay ibibig pa rin ng Diyos, ng Ama. At naghahanap siya ng taong gagawin para ikaw ay sira ng gospel. Kaya kita, tayo, katulad natin, tayo ay nakakaalam na ng salita ng Diyos. Tayo ay nakakaalam na kung sino tagapagligtas. May mga tao hindi pa nila alam kung paano sila maligtas. Kung paano sila makawala doon sa kanila ng jado. Siyempre, kailangan natin ang tagapagligtas. Maliba o hindi ang ating Panginoon Jesus. Paano tayo naligtas? Paano? May nag-share sa atin. May nagsabi sa atin, kayo patuloy ang ministeryo ng Panginoon Jesus dito sa lupa na mayroong mga taong tinawag para matuto sa kanyang salita at ang natutunan natin ay siya naman ipapahagi natin sa ating kapwa upang magkaroon din ng kaligtasan ang sinumang naligaw. Amen? Kaya, itong ating, nandito tayo sa church, may gamit tayo. Tinawag ka ng Diyos, tinawag ang bawat isa sa atin dahil para ibahagi natin ang kanyang salita. Bakit gagamitin tayo para maligtas din ang ating kapwa? Uriin ang Panginoon. Seek and save that which was lost. Ito'y kwento to, itong bahagi na ito ay kwento doon kay Sakio. Sino nakabasa o nakakaalam kay Sakio? Si Sakio ay isang, tax collector. Eh siyempre, yung tax collector, maraming daya yun. Maraming, sino ba yung tax collector? So, alam natin yun. Okay. Ito lang nakaraang linggo ay nadaya na si Boom. Okay? Na-tax yan, na-tax. Okay? Dinoli ng ano ba yung LTO. Alam mo yung sabi nila, yung gulong ng truck, kalbo. So, wala namang kalbo dito sa atin. Naging kalbo na yung gulong ng sasakyan. Ngayon, yung na naging dahilan na kung bakit siya nahuli. Alam ba ninyo kung magkano siningil? 5,000. Isang gulong, 5,000. Kung dalawang gulong, 10,000. Kung apat na gulong, 4,000. 10,000. Grabe Ito si Sakio ay isang maninihin ng buwis.
Ayan, kita niyo. Kaya sabi ni Sakyo, Panginoon, kaya sabi ng Panginoon, bumaba ka dyan Sakyo kasi umakyat doon sa ano. Kasi maliit lang siya, hindi niya makikita yung pagdaan ni Jesus. Kaya ginawa niya, umakyat doon sa kumuro na kahoy, pray, para makita niya si Jesus. Na makita niya ng Panginoon, sabi ni Jesus, oy, bumaba ka dyan, halika. At ito ang araw ng pagliligtas ng buong sa bayanan. Kaya, ang sabi ni Sakyo, Panginoon, nagkasala ako. Ngayon, kung ako man ay nagkasala sa paninigil, ibabalik ko sa tao, ibabalik ko yung aking mga siningil, doble, 3 doble pa, 4 na doble pa, para mapatawad na ako sa aking pagkakamali. Ganon. Kaya importante din yung pagpapatawad at paghingi ng tawad. Si Sakyo, alam niya nagkamali siya. Alam niya nagkasala siya. Humingi siya ng tawad personally sa ating Panginoon. Tayong tao, ano ang ginagawa natin kuminsan? Mataas ang pride natin. Kahit na nagkamali o nagkasala ang kapwa. Hindi kaya nasabi ko kanina, hindi tayo lahat ay perfecto. Nagkakamali tayo. Pero paano mo masolusyonan? Ang Diyos ay kapalito upang patawarin ang sangkatauhan sa kanyang malalang pagkakamali at pagkakasala. Ngunit, ano tayo? Amen? Kaya ba natin mapatawad? Kaya ba natin sabihin? Sorry. Ako'y pinatawad ng Panginoon. Pasensya. Yun ang dapat na tugon. Sa totoong tao, yun ang dapat tugon sa tao. Hindi katulad ng ating pamahalaan ng daming kasalanan ng kanya-kanyang ano bang tawag na? Kanya-kanyang opisina. Tama ba? Yung Congress, yung Senate, yung mismong committee ng presidente, yung barangay, yung mayor, lahat, councilor, lahat. May nagawa bang pagkakamali yan? May mga kasalanan bang nagawa yan? Marami. Pero, lumapit ba sila sa tao o sa Ginoo? Minsan, mataas ang presyo, mataas ang presyo. Kaya siguro sa mensahe na ito isang pagpapaalala sa atin na ang Diyos ay napalito para patawarin ang tao. Para patawarin tayo sa ating mga personal na pagkakasala, pagkakamali. Ano pa kaya na hindi rin tayo makagawa ng pagpapatawad sa ating kapwa? Ibig ba tayo? Lucas 19:10. Seek and to seek that which was lost. Next, ano kasunod? To rescue us from dominion of the darkness. Jesus came to the world for a special purpose. Una, seek and save. Pangalawa, rescue us from dominion of darkness. Paano ba tayo i-rescue? Ayun, ililigtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Paano tayo ililigtas? No, sabi, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So, yun yung kaya nga tayo pinanganak na muli. Kaya nga tayo ay na-born again. Dahil ito yung sinasabi rito. Ang sino man makipag-isa kay Kristo ay siya ng bago nilalang. Wala na ang dati. Kaya ito yung patunay na kapag tayo ay bago ng nilalang,
ang patunay dito, ikaw ay nagbago na. Ang ikaw ay nabago na. Wala na yung dating. Wala na yung luma na dati marami kang mga focus na ginagawa. Pero ngayon wala na dahil ikaw ay nabago na. Next. Tatlo? Pang-C. To redeem. To destroy the devil's work. Ano? Saan natin matatagpuan ito? To destroy the devil's work. 1 John 3:8. Ang pagpatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo, sapagkat sa simula ay nagkakasala na ang diablo. Kaya napalito ang anak ng Diyos upang pasakin ang mga gawa ng diablo. Okay? So, ano ang dati daw? Ikaw ay kampo na, tayo ay kampo ng diablo, pero napalito ang anak ng Diyos upang tayo ay maligtas. Amen? Kaya yung dati ay wala na. Amen. Next. To give us eternal life. Jesus is the source of life. Anong sinasabi dito? To give us eternal life. Chapter 1, verse 16. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahan doon, tumangkap tayong lahat ng abot-abot na kagandahan doon. So anong tinanggap na natin? Abot-abot na kagandahan doon na ibigay ng Diyos sa atin. Next, meron pa isa? Yung dalawa yan. John 3:16. Wala. So, ang kasama doon ay John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. To those who either believe in Him shall not perish but have eternal life. So, ang sinong tumanggap at naniniwala sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos at magkaroon pa ng buhay na walang hanggan. Yun ang biyaya mula sa Kanya. Next. To give us new birth, the family of God. Paano natin ito? Magkaroon ng family of God. Ano? Ito yung purpose. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa sarili sila ayon sa kalikasan o kagustuhan ng kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Paano daw tayo naging anak ng kataas-taasan o ng anak ng Diyos? Ay doon nananampalataya at naniniwala tumanggap sa Panginoong Jesus. At nabigyan tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Next. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayo mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanglibutan ay hindi nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos. Ngayon, ngunit hindi pa na hahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya sapagkat na makikita natin kung sino talaga siya. Amen? So, anong sinasabi dito na bakit hindi tayo kilala ng mga hindi nakakilala sa Panginoon? Bakit hindi nila matanggap ang mga ginagawa ng mga tumanggap sa ating Panginoon?
dahil magkaiba tayo ng Espiritu. Ang Espiritu ng hindi kumilala at tumanggap sa ating Panginoon, iba ang Espiritu nun. Ngunit, ang mga tumanggap at kumilala sa Panginoon, ang Espiritu natin ay Espiritu ng Diyos. Kaya magkaiba tayo. Kaya yung gusto mo, hindi nila gusto. Gusto nila ang gusto nila. Ano? Paano? May napagsabihan ba kayo? Halika, anong pangalan? Nung kaibigan mo, nung kakilala mo, may napagsabihan ba tayo? Halika kaibigan, punta tayo sa church. Sama ka sa akin. Anong sabi? Kung minsan. Anong madalas na maririnig mo? Ha? Ayun. Ano pa? Maglalaba. Ano pa? May pupuntahan ako. Ayan, okay. So kaya hindi tayo magkasundo, kaya hindi nagkakasundo dahil iba ang kanyang espiritu, iba yung espiritu natin. Ang espiritu natin ay espiritu galing sa Diyos, kaya ang ating inaasama-sama pag-araw ng linggo, gusto mo unahin ang magsimbahan. Ang iyong gusto pag-araw ng linggo, pupunta ka ng church. Ang gusto mong mangyari, makasama mo ang kapwa mo mananampalataya para magkaroon kayo ng palakasan spiritual. Pero, yung inaanyayahan mo, anong sagot? Busy. Wala. Dahil wala sa kanya ang espiritu ng Diyos. Ang espiritu niyan ay sa makamundo buhay. Amen? Praise God. Next. Jesus came to the world for a special purpose. So, ito yung special purpose ng ating Panginoon. To give us new word, family of God, to restore our fellowship with God the Father. So, naparito siya with special purpose para maibalik ang fellowship natin sa ating Panginoon. Ano yung scripture natin dito? 1 John, unang Juan, Kabanata 1, talata 3. Ipinahayag na namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pagtitiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesu Cristo. To restore our fellowship with God the Father. So, ang ating inasama-sama, ang ating gusto na ikaw ay tumanggap at taliwala sa ating Panginoong Diyos, gusto mong maibalik ang fellowship ninyo ng iyong Panginoon, ng ating Panginoon. Kaya, hindi ba pag-araw ng linggo gusto mong magsimba? Dahil gusto mong maka-fellowship. Gusto mong makarinig ng mensahe ng aral para tayo ay lalo pang lumago sa ating spiritual na kalagayan. Amen? Okay. Next. Kabanata 3 na tayo. Dito na tayo magwawakas. Kabanata 3, si Jesus came to show. Jesus came to show us what God is like. Yeah. Ano daw ang sinasabi dito? Jesus came to show us what God is like. Ang Panginoong Isus ay nagpakita o nakita para malaman natin kung sino at ano ba ang Diyos. Nakatulad. Amen? Jesus showed us God's love. Diba? Okay? Anong scripture meron tayo dito? 1 John 4:9-10. Jesus showed us God's love. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, ang sinugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa magitan niya.
ito ang pag-ibig, hindi sa pag-ibig natin, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo at inibig niya at isinuko niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So, sabi dito, hindi tayo ang ibig sa Diyos, kundi siya ang unang ibig. Bakit? Sinabi dito. Dahil siya mismo ang lumapit sa atin. Siya ay bumaba, siya ay nagbata ng kanyang buhay. Hinampas, pinarusahan, dahil iniibig niya tayo. Amen. Amen. Iniibig niya tayo. O kung iniibig ka ng Diyos, kung iniibig ka, alam mo na iniibig ka ng Diyos, natatakot ka bang maulan? Natatakot ka bang, sa mga bagay-bagay na pang temporary lang dito sa daigdig nito? Hindi ka dapat matakot dahil may salita ng Diyos. Inibig niya ang sino man lumalapit sa Kanya. Iniibig niya ang sino man naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Kaya sabi nga doon sa Isaiah chapter 30 verse 18, sabi doon sa huli, ang lahat na nagtitiwala sa Kanya, ang lahat na magtiwala sa Kanya, ang lahat na magtiwala sa Kanya. Ano pa ang sabi doon sa Psalm chapter 5 verse chapter 3 verse 5 and 6. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala ka sa Diyos. Anong sabi din ni Panginoon, ni Yahweh kay Joshua? Magtiwala ka. Sasamahan kita, hindi kita papabayaan, hindi kita iiwanan. Yun ang Diyos na ating sinasamba. Yun ang Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Na kapag tayo ay nagtiwala at naniniwala sa Kanya, tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, wala tayong dapat ikapangamba, wala tayong dapat ikatakot dahil manakot siya. Hindi kita papabayaan, hindi kita iiwanan. Amen. Amen. Next. Roma chapter 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Amen. So, ang ibig sabihin, hindi pa natin tinanggap si Kristo, pinatunayan niya na tayo ay kanyang pinahal. Kaya siya, yung sabi ko kanina, na siya ay namatay. Ibibigay ang kanyang buhay para sa ikaliligtas at kapatawaran ng sangkatauhan. Amen. Next. He showed us God's power. Oh. Jesus came to show us what God is like. He showed us God's power. Ano yung scripture natin, Matthew chapter 4, verse 24, ang balita tungkol sa Kanya ay kumalat sa buong Syria. Kaya dinala sa Kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsy siya, at mga paralytiko, silang lahat ay Kanyang pinagaling. Amen. To show us the power of God. Kaya siya na parito, He showed us God's power. So may kapangyarihan sa ating Panginoon. May kapangyarihan ng Diyos para tayo ay mapagaling. Ilang bisis na ba tayo nagkasakit? Ilang bisis na ba tayo mapahamak? Muntik na mapahamak? With the power of God, iniligtas tayo. Pinagaling tayo. Amen?
Sinong nakaranas nito ng ilang beses na nagkasakit? At bilang sakit na minsan, ordinaryong sakit, minsan, nandoon ka na sa bibig ng kamatayan. Na di ba, pag nagkasakit na tayo ng malala, anong sinasabi natin sa sarili natin? Pag malala yung sakit na nararamdaman mo, ano sinasabi natin? Mamamatay na tao. Mawawala na yung tao. Pero ano sabi ng Panginoon? Lumapit ka at bibigyan kita ng kagalingan. Amen? Anong scripture? Mayroon tayo dito pa. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit. Ano ba ng kanilang karamdaman? Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinaya ang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Pero ba, mga demonyo hindi makapagsalita? Ano? Bakit? Bakit hindi sila magpagsalita ang mga demonyo? Ha? Alam nila kung sino si Kristo. Alam nila kung anong kayo pangyayari ang Diyos. Amen? Kaya, next mayroon pa, Marcos 4:37-41. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo kaya ang bagang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may bulihan ng bangka. Nakahilig sa sarpunan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa iyo kung mapahamak kami? Guro, baliwala ba sa iyo kung mapahamak kami? May kasunod ba? Marcos 4:37. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Amen. So anong mayroong kapangyarihan ng Diyos? Kayang magpagaling, kayang patigilin ang bagyo, kayang ano pa? Ibigay ang nais mo, kayang ibigay ang gusto mo kung ikaw ay tumanggap at nananampalataya ng tiwala sa ating Panginoon. Amen? Ano pa? Next. Jesus healed. He showed us God's power. So, ang bulag. Paglakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag. Mula noong ipinanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak sa bulag? Ang lalaking ito o siya ba ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siya bulag dahil sa nakasala siya o ang kanyang mga magulang. Kundi upang mahayag ang pangyayari ng Diyos sa magitan niya. Amen? Kung mayroon ng kapansanan, mayroon ng kapansanan sa buhay natin, nag-aalala ka dahil bakit kami? Ito nga ang isa pa testimony. Yung wala ng pag-asa sa buhay. Pero bakit nagkaroon ng pag-asa? Dahil nanampalataya siya kay Kristo Jesus na kaya pa niyang mabuhay. Hindi katulad ng iba. Pag nawala na ng pag-asa sa buhay, nagpapakiwakal na dahil wala sila kay Kristo sa kanilang buhay. Ano pang ginagawa? Yung iba,
nagpapamatay. Yung iba, ano nangyayari? Nawala na ng pag-asa. Ngunit, kung tayo ay nasa kay Kristo, kung tayo ay nasa Kanya, tayo ay hindi mawawala ng pag-asa. Sapagkat may Diyos na dakila, may Diyos na makapangyarihan na siyang tutugon sa mga problema na mayroon tayo. Amen. Next. Jesus showed us God's power. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa na nagsugod sa akin habang may araw pa darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, gumulat si Jesus sa lupa at gumawa ng tubig. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa bakal ng tubig sa silo at maghilamos na bulo. Ang kahulugan ng salita ng silo ay sinuko. Pumunta nga ang bulag at hilamos doon at pagbalik niya ay nakakita na. Amen? So, may imposible ba sa Diyos? Walang imposible. So, ano ba yung mga pinagdadaanan natin ngayon? Mayroon ba tayong mga pinagdadaanan? Mayroon ba tayong pangangailangan? O ano mang problema? Mayroon ba tayo? Ano ang pwede natin gawin sa buhay? Lumapit sa ating Panginoon. Humingi ng tulong. Kaya, ang sabi niya, ang sino man lalapit sa akin ay hindi ko papabayaan at tutulungan sila. Amen? Conclusion natin na. Conclusion, mabuhay ayon sa liwanag. Amen? Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang nalilinaw sa Kanya. Amen? Purihin ang Panginoon. Amen, amen. Purihin ang Panginoon. Yung 1 John 1:5. So, sa Panginoon ay walang kadiliman, puro liwanag. Amen, amen, amen. Okay? Let us pray.